Kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nag-withdraw na po tayo sa ICC. Jurisdiction po ay atin na. Bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si po ay naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag na maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Sayang yung bandila na yan kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga at hindi peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC for the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po tayo sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EGK. Ano pong ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng-subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso, kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang, ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka pa doon, Mr. President, Your Honor? Ay, hindi po tayo dapat pumayag at katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Sapagkat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, ay soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, sayang yung bandila na yan kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si po ay naglilingkod na sa ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant to sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crimes sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag na maliwanag po, peki po yung warrant of arrest, Mr. President. At peki din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan.